Bongbong kami! Umalis! Yeah! Bongbong kami! Bongbong kami! Tok, tok, tok! Tok, tok, tok! Wala! Lugaw! Lenny Lugaw! Wala na! Tok! Mako kami! Mako kami! Mako kami! Mako kami! Oh my God. Okay, sige. Pag-usapan natin to. Diba, yun naman ang inabangan. Taliano Gold. Ito na guys. Dumating na po ang Taliano Gold. Ginto ang Taliano Gold! May lumabas na balita tungkol sa Taliano Gold. Ako si Nico Balbidina at sige, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang misteryo sa likod ng Marcos Gold o ng Taliano Gold. Alam nyo, matagal nang matunog na may hinahawakan nga daw na tone-toneladang ginto ang pamilya Marcos. Lalo lang talagang umingay ang chismis na yan itong nakaraang eleksyon dahil somehow may mga botante na napaniwala sa chismis na makakatanggap daw ang bawat Pilipino ng ginto kung sakaling maupo si Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo. Madami na ring naging bersyon yung kwento na yan pero ang isa sa mga pinakananaig na bersyon ay nakuha daw ng matandang Marcos yung tone-toneladang ginto na yan bilang kabayaran sa isa sa mga kaso na hinawakan niya para sa isang pamilya na nagngangalang Taliano. Kaso nga lang ilang beses na ding na fact check yung chismis na yan at napatunayan na hindi nga iyan totoo. Heto pa, walang biro yung kiniklaim nila na tone-toneladang ginto Ayon sa mga chismis, nasa 30% daw ng humigit kumulang 640,000 na toneladang ginto ang napunta kay Marcos Sr. Ox na sana kaso nga lang napaka-imposible nun. Ganito kasi yan, ayon sa datos ng World Gold Council, nasa 200,000 tons lang naman ang total na namina na ginto sa buong mundo. Heto pa, pamilya Marcos mismo ang dahilan kung bakit nagkabuhol-buhol ang Pilipinas sa chismis na yan. Sa isang interview para sa GMA News, nagkwento si Imelda Marcos na nakita daw niya first hand na puno ng ginto ang bodega ng bahay ni Ferdinand Marcos Sr. Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi ko ganyan, aba, grabe ito. Kaso nga lang noong nakaraang taon lang, mismong si Bongbong Marcos na ang nagsabi na hindi totoo na mayroon silang ginto. Nasaan na yung gold na sinasabi nila? Siguro naman sa tone-toneladang sinasabi nila. Hindi hanggang ngayon, di pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Ayan sa kanya na mismo nang galing. It doesn't exist. Alam nyo at this point, dalawang tanong na lang dapat ang meron tayo tungkol sa chismis na yan. Una, bakit ba kumalat yung kwento na yan? At pangalawa, bakit ba madami pa ring naniniwala? Nang matapos ang diktadurya noong 1986, napatunayan sa mga korte na bilyon-bilyong piso ang kinulimbat ng diktador mula sa kaban ng bayan. At may ilang daang milyon na din na naisoli, kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo na may korupsyon noon. Kasi nga naman, paanong may maisosoli kung walang ninakaw? Anyway, ang chismis ng Taliano Gold ay naging isang very convenient na paliwanag para sa bilyong iniyaman ng pamilya Marcos. Para sa milyong-milyong mga Pilipino na walang access sa mga dokumento na nagpapatunay sa malawakang korupsyon noong panahon na yon, naging mas madaling paniwalaan na nagmula lang sa ginto ang kayamanan at hindi sa korupsyon. Konektado din dyan yung dahilan kung bakit madami pa ding naniniwala. Ayon sa datos, nasa 18.1% ang poverty incidence sa Pilipinas. Mukhang maliit yung porsyento na yan, pero kung kukunin natin sa kasalukuyang populasyon, lalabas na posibleng nasa 20 milyong mga Pilipino ang buong pusong umaasa sa grasya na nakabase lang sa isang kasinungalingan.